Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Live from the land of our forefathers, from Ligwasan, Mars, Sultan Sabarungis, from Takurong City. This is Queen Helen Abdurrajak Elizabeth III. Maraming salamat po sa inyo. Alam kong nag-aantay kayo at alam ko rin na kailangan kong lumabas sa ngayon kahit walang preparation kasi galing ako sa aking meeting na talagang magdamagan din. Welcome to you, all of you, Luz, Putria, Alex, Flory, lahat kayong nandiyan ngayon. Sa akin talagang ito na ang bawat panahon. Magandang umaga din diyan sa ating mga kapatid sa SOC Sergeant, Sultan Pokan, The Land for the Landless. Iyan ay platada ni Queen mula 2009 pa. Nandiyan na ilabas yung tarpaulin, okay? Nandiyan ngayon at pasalamat din ako doon sa namatay si Ka Eduardo de la Cruz na siyang nagbigay sa akin ng mga patunay kasama si Kuya Rene Clemente. Pero ito, sinasabi ko nga sa inyo, this is the power and authority now na ini-implementa natin. Ini-endorso ko kayo sa tamang proseso. Hindi yung pagkamkam ng kalupaan. Good morning, JT, Lucita, Ahmad. Sinabi ko sa inyo, walang makakakuha ng ligwasan. Titulado po yan. Ngayon, 1986, walang na dapat magpatitulo. Ngayon, madali ko ma-account ang lahat ng ito. May batas po ang soberenya. Kung nabawi ko ang kayamanan, ang kayamanan kasama ang soberenya, ang kalupaan, kalangitan, at ang kailaliman. Marami pa rin nagtatatawa. Salamat sa inyo, mga taong pasaway. Pero, hindi ba kayo takot na may batas ang soberenya? May Rule 36 na yan ay ini-implementa. Kasi huda ka, kasi presidente ka, kasi ikaw pa ang head ng Supreme Court, maski anong kalagayan ninyo, basta nakatungtong kayo sa soberenya, sa kalupaan na inaayos ni Queen Maria Helen Abdurrajak. Ngayon, tuturuan ko kayo kung paano ninyo mabawi ang kalupaan, kung paano ninyo makuha muli ang inyong titulo. Inaayos ko yan, nasa batas yan. The first title 1,000 illegal po yan. Nakalagay po yan sa batas. Ngayon, lahat yung mga title mula pa sa pinaka-mother title, binagi-bagi, inaayos po yan. Sino ang inutusan dyan? Hindi na gobyerno ng Pilipinas. Hindi na kayo. May batas po yan. Pinahiraman lang kayo ng 50 kataon mula sa Deed of 1878 hanggang sa pumasok na itong mga batas na ginawa ng gobyerno tungkol sa kalupaan. Ngayon, legal pa ba ang pagkontrata ninyo sa Dubai? Making Mindanao, making Ligwasan a little Dubai? Wala po kayong karapatan dahil binawi ko ang kalupaan. 01-4. Sino ang may karapatan yan? Royal family. Private property po. Ang mundo binagi-bagi sa royal family.
Pinahiram kayo. Merong agrimento. Kaya nga merong Deed of 1878 na yan ay nilapastangan ng BARM, ng ARMM, ng Malaysia, Philippines, Indonesia, Brunei, Singapore, at mismo ang Buckingham ay mananagot. Dahil sila ang caretaker ng titulo ng Spain. Kaya nga pinalabas yung ang 4 na pilar ng buong mundo. 2013 pa naka-broadcast na yan, naka-publish na yan. Si Queen Sofia, 1 month sa Zamboanga, dahil ang Zamboanga is, yaan, ay hanggang ngayon, nakalis sa kanila. Ngayon pumunta dito si Queen Maxima. For what? Dahil alam nila na ang Portuguese, lahat itong mga Netherlands, Dutch, pumasok din sa pagkamkam ng kalupaan through sa kanilang conquistadores. They have their conquest mula pa noon. Nagposisyon sila dito sa Malacca, sa Malaysia, sa Indonesia, sa Sumatra, lahat ito. Ngayon, si Queen of Mapilindo, si Queen, na ito na ngang nakikita ninyo, kilalanin nyo ako kay hindi, wala na akong pakialam. Basta mananagot kayo. Yun ang usapan dito. Ngayon, lapastanganin nyo pa ako, ililista lang kayo, at hindi nyo namalayan, nak-nak, ikaw ba ang kailangan ko para ilagay sa rehas na bakal, o kaya dadalhin ko na kayo sa gitmo? Senadors, congressmen and congresswomen, tinapos ko ang Platada 2013. May libro. Pikat ninyo. Sakit ulo nyo. Dahil nakarating sa United Nations ang libro. Inutusan ko kayo ayusin. Anong ginawa ninyo? Mas ginawa ninyo ang BARM. Kayo ang may kasalanan. Kasi niratify ninyo, gumawa kayo ng House Bill, gumawa kayo ng BTC. Mayor Amin, where are you? You have to face me. Sinabihan ko kayo, wala akong pakialam. Kasi huda kayo. I even informed the Pope related to this. I sent emissary to Vatican. Alam ni Bishop Tagle, ni Archbishop Quevedo, alam ng mga obispado ng Mindanao kung sino si Helen Panolino na taga Tacurong City, Tacurong, Sultan Kudarat. Ngayon, binabalaan ko ang nag-survey ngayon diyan sa lupa na pinaglalaban ko. Kino-contest iyan ng Alcain dahil iyan ay isinanla sa Rural Bank sa Tacurong. Binili. So si Tarosa, may-ari ng bangko. So may kasulatan sa pangalan ni Tarosa. Binili ni Dr. Velasco. Ngayon, per law, diyan ako pinanganak. I am now 61 years old. May batas na kung sino nakapundo sa lugar na iyan, may karapatan. Hindi ako nangangangkam, ginagamitan ko kayo ng batas sa batas. Kaya ang may kasalanan dyan, sino ngayon? Kasi illegal ang titulo. 1986, kaya hindi ko kinatituluhan yan. Yan ang gagamitin ko, lahat ng magnanakaw. Lahat ng land grabbers. Politiko mula presidente hanggang barangay captain. Ipapakita ko sa inyo ang tunay na batas. Dahil ako mismo, pinapain ko ang sarili ko para maintindihan ng assessor's office, ng gobyerno, ng local government, Mayor Lituncito,
Alam ninyo kung sino ako. Ngayon, maraming kinamkam ang mga politiko dyan, lalo na ang mga mangudadato, ang patuan, mangilin, lahat kayong mga taas na pangalan. Magkakasama tayo. Nakatsinelas lang din kayo nung mga araw ng kabataan natin. Kaya huwag niyong isabi sa akin na kayo may karapatan. Si Sultan Hassan al-Bolkiah, nakalaan iyan. Kahit pumunta kayo dun sa kanya, kahit pumunta kayo sa England, hindi ninyo makuha ang basbas. Ang basbas nandiyan na sa Pilipinas. Nandiyan na ang World Bank, nandiyan na ang United Nations, nandiyan na ang ICJ, ang ICC. Kaya kayong mga politiko, Bongbong Marcos, sinabi ko na sa inyo, hinarangan ninyo ang batas ng soberenya. Hinarangan ninyo ang ICC. Ang hindi nyo alam, si Helen Panolino ang may poder sa major agencies all over the globe. Sayang lang ang titulo ko as the Global Earth Queen kung hindi ko magampanan ang aking trabaho. Surveyor na nag-survey dyan kaninang umaga, dyan exactly sa lupa na iniwan sa akin. Kahit iyan ay kinukontest ni Alcain, kinukontest ni Terroza, may usapan kami ng mga Velascos. Kung kukunin nyo yan, bibilhin ko kayo lahat dahil pinaglaanan ko yan. Bibilhin ko kayo dahil naghirap ako para itaguyod ang buong sambayan ng Pilipinas. Ngayon, pinalabas ko ngayon ang tarpaulin, land for the landless, dahil may karapatan ako. Itinuro sa akin yan ni Kuya Rene. Pero ang batas ay batas. Nasa kamay iyan ng United Nations, ng World Bank. Kaya nga sinabihan ko ang kapatid ko dyan noon, patayuan ninyo, this is the property of the World Bank. Period. Wala kayong pagmamay-ari, pangalan lang yan. Ang mundo, pag-aari ng Diyos Ama, ng Allah, nasa peripheral lang kayo. Kaya nga, hindi kayo pwede magpailalim. 6 feet below, how many feet below lang ang allowed sa inyo? 10 feet below that belongs to the sovereignty. And who is the owner of the sovereignty? Law and ownership tayo. Pinahirapan niyo si Queen ng husto. Lahat kayong magnanakaw, lahat kayong oligarko, lahat kayong may-ari ng kumpanya, Garcia, yung may-ari ng palm oil, kayo rin ba nagpa-survey dyan? Kasi according to the report today, Assessor's Office ng Tacurong City, you've got to make a report now before I will have really to do something against you. May batas ako. May batas ang soberenya. At iyan ang pagkakamali ni Bongbong Marcos sa pagtago sa batas na noon pa nandiyan na yan. 1986, the law and order from the United Nations, binigay na yan sa kanila. 2006 mayroon. 2009 paglabas ko, validated na ako ng United Nations. Pero nagpakababa ako. Hinayaan ko kayong alikpustahin niyo ako, lanas-lanason, bala kong sa Ilonggo, tagaan takamos sa pagkakataon. Kaya kayo nagaangkon sang Ligwasan Mars, Barm, basi bala kong diin ka mo makadtusad na. Diin ka mo patungo. Ang Ilongga nga Radya Sulaiman, hindi nyo maatraka ina. Kaya ginbilin sa akon ang poder. Mariam, Ali, kaya nga dito nagsilabasan ang baho ninyo. Malaysia, walang karapatan si Malaysia. Walang karapatan si Brunei. Walang karapatan maski kung saan kayo pumunta. Dapat noon pa kayo nagrespeto kay Queen Helen, kay King Mamay. Hindi yung kapatid. Dahil ang kapatid paparusahan yan. Kung sino ang kaalyado ng kapatid
na nasa kabila mula pa noong nagsama sa akin in 2010, 11, 12, 13. Nasa libro, Produce por Santo, nasa libro, nasa listahan ng United Nations, nasa listahan ng International Court of Justice, nasa listahan ng Criminal Court International of Justice, ICC. Wow! Pinalabas ni Ali ang Miss Universe Takurong. Pasalamat ako, pinakita ninyo kung gaano gumagawa ang oligarke ng panlaban. Nando doon, Secretary Galvez, wow! Lahat kayo. Di, anong sabi ko? Ayan. Report to the top level. Because the world is governed. Hindi nyo nakikita, kaya kayong mga nagko-comment dyan. Ang mundo, mayroong gobyerno na hindi nyo nakikita. Yan yung mga tinatawag natin, mga oligarko. Ang oligarko, sinangga ko na. Kaya nakita ninyo, 666, sinangga ng 999. Illuminati, sinangga ng itanim muli. BARM, sinangga ng MMRAB, the highest bureau now to arrest you. Papo, sinangga doon sa OPAP. Binaliktad ko ang mundo. Diyan ninyo makita kung sino ang kalaban ninyo. Si Queen walang tulugan. Hindi lang kayong inaasikaso ko, kaya yung engineer na yan, kanina pa ako nagbubutsi. Okay, mga pamilya ng Delmo, diyan katabi ng lupa na yan. Dahil diyan ko ito tubsok ang World Bank. World Bank at that, dahil sa oil field natin. United Nations, diyan ko ilagay. Pero may mga lugar yaan. Kung diin ako ginbata, ginbugna, kung diin man ako naghalin, dira ako ibutang. Now, mga kig kamo, mga hudas, ginatagaan ta kamo sang pagkakataon. Pero kung hindi, baw kaluoy gid kamo, hindi na ako maluoy sa inyo. Nagakudita na gani ang mga senador dahil wala na silang poder. As executive, legislative, kaya nga mga hurado kayo, mga engot kayo eh. Binigyan na kayo ng power and authority to fix. Wala ninyo ginawa. So kalad ka rin ko kayo. Hindi nyo naintindihan ang ibig sabihin ng poder and authority. Kaya basta anong ngaw-ngaw nyo dyan, kung wala kayong hinahawakan, hindi nyo pa rin makuha. Pero si Queen silent. Ipapano kung shutdown? Now, tanawan nyo bala? Ang tanan nga nagapangulikta dira, ginagamit papel. Sino? Marcos, Irams, lahat iyan ginagamit ang Security and Exchange Commission na sila daw ginpirmahan sa World Bank, ginpirmahan na nada. Unahon pa kamo, baw mga bastos. Kaluluoy ang mga senior citizen. Gapangayo man kamo sang kwarta sa ila. Ako, wala akong gapangayo. Gahatag ako sang balor. Nga sa uli, akon bayaran. Gapangutang ako iyaya. Ikamo ano? Ano ibayad ninyo? Mula pa kay TBM, kay Aurora Busoy Marcos. Lady Min ha, hindi ka pa nagtatanto. Malapit na. Tanan kamo nga nag-alipusta sa akon. Tandaan nyo iyan. May batas, hindi ako ang tanawon ninyo. Nagpakababa na ako ng husto. Inalipustan nyo na ako ng husto. Gidura-duraan nyo na ako ng husto. Pero subong nga panahon. Hindi nyo na ako maasi-asi. Amo na ginsiling ko gid sa inyo. Kaya mga kauturan ko, dira. Inang lugar nga na, nga 6, pero mo 6 pa rin yan. Numeric ko iyan, ginbawi ko iyan. Wala kayo problema. Kung pabayaron ako nila, magbayad ako. Pero ako ang nagabayad sang buwis na yan. Kaya wala silang karapatan. May batas. Ang agrarian reform. Mismo agrarian reform, tanan ina i-account ko mula 1950 naging tagaan
sang batas ang pagmamay-ari. Yan yung House Bill 42 na ang may-ari ng kalupaan, Sultan of Sulu and North Borneo. The Sultanate. Ang Sultanate of Sulu and North Borneo, nandyan ang Sultanate of Maguindanao, the Sultanate of Rajabuayan, the Sultanate of Palawan, Sultanate of Sabah and Sarawak, tanan ina Sultanate. Kaya kamong mga Ilonggo, kamong mga nagabulig sa akon, pasalamat kamo. Pero atong mga manugtunto nga nagpangagaw sang kalupaan sa mga Muslim, magbayad kayo. And this is my role. Kaya kong bawiin yan dahil hindi kayo ang may-ari. Nausaling ninyo, ginbayaran sang Treaty of Paris, ginbayaran ina ni Apo Lakay, kwarta gihapon ina sang royal family. Ginbayaran ina yung mga donya-donya nga nagsiling nga sila, mga Talyano, wala na kayong pakialam sa lupang pangako. Dahil nag-abuso kayo. Binigyan kayo ng pagkakataon, hindi nyo inayos. Binigyan ko kayo ng pagkakataon for 10 years and 9 months now. 10 years. Hindi nyo ginawa. 5 years transitory. 5 years grace period. Wala kayong ginawa. In 8 months, mula nung nag-declare ako, na pinalabas ko si Apo Lakay, wala pa rin kayong ginawa. Pues, may ginagawa ako na hindi nyo nakikita. Talagang nananadya na kayo eh. Nananadya na kayo. Little Dubai, punta kayo kay Brunei. Si Brunei may utang din. Hindi siyang may-ari ng kanyang kayamanan. Ang problema niya ngayon, accounted sila. Ang problema ngayon ni Murad, diyan kayo makikita ngayon. Patay na kayo. Binubuhay niyong sarili niyo. Kahit mag-triplicate, 10 times kayo, magkambyo ng mukha ninyo. Huhulihin ko pa rin kayo dahil sa pangalan na may kasalanan. Ngayon, yung mga Helen, dito talagang pinapahiya ko ang mga Malaysian. Kung totoo ako o hindi, ako pa ang ginawang claimants. Sorry na lang kayo. Kung makabalik pa kayo ng Pilipinas, tandaan nyo yan. Mabuti na lang yung isa nakarating pa dyan. Pero may kasalanan pa rin. Huwag ninyong pakialaman ang mga ginto. May sumpa iyan. Aanayin kayo. Pati buhay ninyo, aanayin. Dahil may bantay yan. Yung mga nagpapadelay na dapat tumulong na sa akin, may katumbas din iyan. May parusa din iyan. Bawat tulo ng luha ni Queen, tandaan nyo, hindi lang ako ang tamaan. Pamilya nyo. Tinatamaan ako dahil binabalikat ko kayo, kinakarga ko kayo. Paano kung wala na akong kargahin? Bahala kayo sa buhay nyo. May tao na. May presidente tayo na atin na hindi si Bongbong. Dahil ako, I had been governing since 2009. Nilegalize ko yan 2015. May batas po yan that I gave notice of absolute authority. Parallel governance. Kaya lumabas ang Federal Republic of Lupasug of the Royal Imperial Lupasug, Islamic United Kingdom of Sulu and North Borneo. Ang daming packager. Nagpatanga-tangahan ako sa inyo, mga packagers. Dahil gusto kong alamin kung sino ang dulo ninyo na nakikialam sa yaman ng sambayan ng Pilipinas. Matindi kayo. Marami kayong pinain na buhay. Nasaan na yung mga buhay na yan ngayon? Kasi lagot sila, may batas ng soberenya. Kayo ang mananagot niyan kasi pinain ninyo.
ang nagmamay-ari ng buong mundo, World Bank. Dahil lahat kayo may utang sa World Bank, lahat ng countries. Di ba sinasabi sa inyo, bago pa kayo ipinanganak, may utang na kayo? Mawawala lang ang utang ng bawat isa sa inyo kung sumunod kayo sa akin. Tutulungan ko kayo na wala kayong utang. Humihingi ako ng tulong ng saklolo sa inyo. Lahat ng bangko ko, anong ginawa ninyo? Sinabutahin ninyo. Kung si Bongbong nag-ikot-ikot, punta dito, punta doon, kulang na lang ng N para maging PUTA kayo. Punta dito, punta doon. Pag sinabi ng inchik yan, walang N. Wawa kayo. Mabuti lang, hindi ako marunong magmura. Pero derivatives pa rin yan. Walang hiya kayo eh. Napakawalang hiya ninyo mga oligarko. Pero, wala na kayo. Bakit? Nakarehistro kayo sa SEC, di ba? Sino may-ari ng SEC? Nakatungtong kayo sa sovereign niya. Lahat ng bangko nakatungtong sa sovereign niya. Lahat ng kalupaan nakatungtong sa sovereign niya. Kaya pag-isip pa kayo magnakaw. Baka firing squad pang ilaban ko sa inyo. BARM, sorry lang kayo. Tinapos ko na yan. Ngayon, kaya nga, Mariam, I feel sorry for you. I gave you the chance. But the chance is over. Pamilya mo. Pamilya ni Pax. Patay na, binubuhay niyo pa kasi. Kasalanan yan. Duterte, patay na, binubuhay ninyo. Miss Wari, patay na, binubuhay ninyo. So what is the law into it? Sinungalingan. Identity theft, the highest crime. Conspiracy, the highest crime. Buong mundo ang pinag-uusapan. Binibenta nyo kami para kayo ang mamuno. Walang mamumuno sa inyo. Tapos ng paghari-harian ninyo. Kaya lahat, diyan sa Cebu, Raquel Balimbao, gawaan ninyo kasi ng sulat. Napadala nyo na sa akin, ganito lang yan. Ngayon, i-email ninyo doon sa ini-email ko. Doon din sa mga kapatid ko diyan, sa Takurong, sa Kalian, Upper Katungal. Lahat yan na kinamkam ng mga Garcia, ng mga lawyers niya. Lagyan nyo ng report, addressed to me, addressed to the World Bank and to the United Nations. Tingnan natin kung saan kayo dadamputin. Ang tindi ninyo, ginagamit ninyo ang batas ninyo, SEC nyo ang kukunin ko. Maka-operate pa kayo? Lahat ng oil palm ninyo, balik sa akin. Tingnan natin kung maka-operate kayo. Ligwasan Mars, lahat ng oil company na nakipagsabuatan dyan sa gobyerno ng BARM, hindi kayo makapasok. Inaayos ko na kayo, tinatarantado nyo pa rin ako eh. Sinabi ng tapos na, tapos na, tapos na, tapos na. Ngayon, yung mga walang liya na may mga dila na sabi, wag nga, yaw-yaw lang ako ng yaw-yaw. Intayin mo, nakalista ka eh. Intayin nyo. Hindi ako nagbibiro. Ngayon sabihin nyo, wala akong pruweba. Bakit ko ibigay sa inyo? Tanga ako kung ibigay ko sa inyo. Dahil kayo ang dadamputin ko eh. Ibigay ko pa sa inyo? This is the law of sovereignty and ownership. This is the law, supreme value of the law, of the divine law, and the oneness of the law. Biro mong ngingisi-ngisi sa akin yung kausap ko na inchik? Iniinsulto ako? Nang dahil sa iyo, Bongbong? Dahil ikaw ang totoo? May mali kayo. May mali. Aimee, pumunta ka kay Governor Tamayo para i-ship out nyo ang mga gold. Nagkamali kayo. Lahat iyan. Tinutuntun ko lahat iyan. Bawat lipad ninyo, binubuntutan ko yan. Sige pa, gawin nyo pa para mapapahiya kayo sa buong mundo.
Kaya kayo, Malacanang, umalis ka na dyan! Bongbong! Lahat kayo, umalis na kayo para mabigyan na ng tamang suporta ang sambayanan. Kasi gumagawa na naman ang kabal ng another 666 depopulation para kayo magiging aso, animal. Kasi nakalagay na yan sa Korte Suprema ng US. All of those vaccinated are not classified human. So therefore, lahat ng bakunado, dito kayo sa 666. Kasi sumunod kayo eh. Now, tanungin nyo ako, si Bongbong ba 666? Eh, sumunod siya doon, 666. Bulgaran ito ha, Bongbong. Total, 3 kayo. Sino ngayon ang Bongbong na pinapatamaan ko? Tama si Mamay. Pumunta ka ng Brunei, tatay mo? Kami, pamilya sa pamilya, alam namin ang sikreto. Ayaw niyong mabungkag, mag-ayos kayo. Ngayon sabihan niyo na ako ng sabihan. Gumawa na kayo ng akbang ninyo. Hindi ko kayo uurungan. Mabait ako. Isuli niyo lang ang 2 billion ko. Sa ngayon, kailangan ko. Apo Aba, ayaw ko lang ituloy ang pangalan mo. Mga prinsipe na ginawa ko kasama ni Pangilinan ni Manny. Ibalik niyo lang ang 2 billion ko. Although that is already more than enough kasi binulit trade ninyo. Ang 2 billion ko sa Bank Negara, binulit trade ninyo. Ayusin nyo. Kunti lang hinihingi ko. Mga walang hiya kasi kayo eh. Mukhang pera kayo. Pero mini-represent nyo pa ako by putting another name, another personality. Dahil akala nyo ganito lang ako. Tama. Ang totoo, mapagkumbaba. Ang mga duplicate, triplicate, quadruplicate, tanan iyan, mas matapang pa. Kaya nga, hindi ko lang naabutan sa meeting. Hindi ko lang naabutan. Kasi talagang hambalusin ko kayo. Dahil sa misrepresentation ninyo nang dahil sa kayamanan, kayo ang nagpatagal. At yan ang kasalanan numero 1 ng presidente na hindi naman dapat sa presidente. I advise you, Kuya Ren, pagod na rin ako. Pagod na ako. Batas sa batas na ngayon, hindi ako ang kalaban ng mga iyan. Palangga ko kamutanan. Pero kung tungod lang sa inyo, madelay ang pagdaloy ng grasya, ibalik ko kayo sa batas ng mga lolo. May taga-implementa niyan. May tagagawa yan. Maski diin ka mo magtago sa buho ninyo, tutuntunin ko kayo. Dahil sa kasalanan ninyo ng pagpapahirap sa sambayanan. Isulit nyo ang dapat nyong isulit. Terrible, ano? Kakapiranggot na lupa, gagamitin ang pulis, gagamitin ang gobyerno, gagamitin ang mayor, gagamitin dahil inutos ni congressman. Sino may kasalanan ngayon? Sino ang hulihin ko ngayon? Di sara ko kayo lahat. Walang gobyerno. Kasi kayo ang manluloko, kayo ang magnanakaw, kayo ang mga land grabbers, kayo lahat. Instead na yung sambayanan, makakain, kayo nilulustay niyo sa kasino. Ini-invest niyo pa sa drugs. Ang sakit. Ang sakit. Kaya nga dito nakikita ko kung gaano kayo kakalapastangan. Nililinis po yan. May batas po yan. Ang sakit lang ng mga tao na nandyan na sa akin, hindi pa rin naniniwala. Pasalamat ako sa mga taong, they have the generosity in their hearts. Ako, naaano doon ako sa puso ko. Queen, meron akong naibenta na kopra. Padala ko sa iyo. Ito lang may tulong ko sa inyo. 5,000 na pinaghirapan ng isang mamamayan na pobre. Mas gustuhin ko yan kaysa sa milyones na ninakaw ninyo. Mas gustuhin ko yung tinutulong ng OFW na may puso.
Total, klasipikado kayong 666, ituloy nyo lang. Dahil ang leader ninyo, i-Illuminati, tuloy nyo lang. Dahil binaliktad na yan eh. Binawi na yan. Kaya nga, sige, punta kayo doon sa kabila. Punta kayo kahit saan. Na yung pinupuntahan nyo, may utang din sa akin. Bakit akin? Dahil ako ang binigyan ng poder ng authority ng mga lolo para maningil sa inyo. Ang mahirap lang kasi, nagtiwala na kayo sa akin, hinati nyo pa, nagawa pa kayo ng sarili ninyo dahil hindi nyo makontrol si Helen. Dahil dito, hindi nyo kayang kontrolin. Dahil kung magpakontrol ako sa inyo, walang mangyari sa buong mundo. At yan ang ginawa ninyo. May sakit ako pero hindi ako nag-tubili na lumaban. Hanggang kamatayan. Yan ang sumpaan namin ni Sultan Kelly. Pasalamat tayo. At talagang hindi ako pinapabayaan yan. Nang mag-amang yan. Lalo na ng Ninong Gabriel. Ng Encantado. Ngayon, magpatayo kayo dyan. Inutusan ko lahat ng pwersa dyan. Kalkalin ninyo ang mga baril na dineploy, sinupply ng armory ng Pilipinas. Kalkalin ninyo. At iyan ang ipakita ko, isampal ko sa presidente, sa armed forces, na kayo nagpapaaway. Mula Maguindanao hanggang Sulu, Basilan, Tawi-Tawi, lahat iyan. Sambuanga. Kalkalin ninyo ang mga baril na dineploy ng armory. Para makita nila na yan din ang ginagamit nila kapag nakipagkontrata si Galvez sa ginagawa nilang Abu Sayyaf, sa ginagawa nilang mga BIAF. Lahat iyan na mga lumalaban kuno. Ngayon, gumagawa si Mariam ng another group to sabotage. Hindi kayo sasantuhin ng batas ng soberenya. Secretary Galvez, kung ako sa iyo, sumuko ka na. Dahil talagang hindi kita tatantanan. Lahat kayo na naging secretary ng intelligence group. Kasi kayo ang planner. Mula pa kay Norberto Gonzales sa kagagawan ni Gloria Arroyo. May batas po yan. Meron kayong pruweba. Napansin nyo ba, sambayan ng Pilipinas, meron bang kaso ang Sabah stand-up? Sambuanga stand-up? 44 Sapmen sacrifice? Pagla stand-up? Lahat ng killings ng mga hostages, may kaso ba? Wala. Dahil inari niya pati kaluluwa ninyo na kaya nilang pumatay dahil may batas sila. Diyan ninyo makita kung gaano sila ka-hudas. Ginamit ninyo ang batas. Ngayon pa lang magpa-eleksyon na kayo. Alam ninyo, S2, gumawa kayo ngayon ng counter. Yung taga-turo dyan na nagpapapatay, na may listahan na may patong sa ulo, na kinukuha ng politiko, ng militar, na kangungumisyon, ang mga pamilya na yan, i-report ninyo sa akin. Lahat kayo, Maguindanao, na pinatungan ng ulo ng UPAC. Balikan natin ngayon si Secretary Galvez at ang Armed Forces ng Pilipinas. Atin iyan. Sundalo kayo ng kalangitan, mga ustadjes, mga mujahidin na totoo. Hindi yung mujahidin ni Manguda Dato, ni OPAP. Pa-eleksyon na kayo? Napakasalbahin ninyo. Tapos papatay kayo ng mga tao para makuha niyo yung patong sa ulo. Ayo, anong klaseng human kayo? Itatapon ko na lang kayo doon sa Kalawakan. You are not human at all. You are demons already living in the Philippines. Ngayon, marami kayo ha. Biro mo, harapin ko ang mga taong sasabihan ako pa ang peke. Ito lang ang masabi ko sa inyo. Pasalamat kayo. Dahil mabait pa rin si Queen. Pero, hindi nyo kaya ang batas na nasa likod.
ng soberenya. At huwag niyong subukan. Land for the landless. Inaatasan ko ngayon lahat ng gobernador. Stop mining. Stop land grabbing. Stop ang pagpatayo ng infrastruktura ng hindi sa inyo. Tapos na ang paghari-harian ng mga gobernadors, ng mga congressman, congresswoman, mayors, vice mayors, barangays, lahat kayong mga politiko, tapos na. Sumuko na kayo. Bago ko kayo kaladkarin dyan sa pwesto nyo. Ngayon sabihin nyo, totoo kaya hindi? World Bank, wala kayong pera. Iyan ang sikreto. Kahit pumunta kayo sa ibang bangko sa buong mundo, lahat ng may papel, UBS, lahat kayo na mga trustee, walang balor yan kapag hindi nyo ibinalik sa may-ari. Hindi pa rin kayo maniwala, punta kayo doon, kulong abutin nyo. All the banks had been given notices already. All governments of the world are into compliance already. Napakaganda na sana ng platada. Nasa libro na, inangkin nyo pa. Inadvisean na kayo kung anong gawin, inari nyo pa. Nagsinter ako ngayon dahil kagigising ko lang, natulog ako alas 4, kagigising ko lang, tumawag na nagsusurvey yung engineer. Ano yan, from Takurong mismo? From Garcia? May kaso ka na sa akin mula nung last year pa. Nung niratsada ninyo yung property ng mga Kibete na iniwan din yan ni Dr. Velasco. Sila ang binigyan ng rewards ni Dr. Velasco. Kami na pamilya, nagparaya kami. Wala kami. Kasi inantay kong tamang pagkakataon. Kung ang mga tao na iyan ay talagang may puso sa pobre. Pobre ako. Ginagamit ko yung paraan para malaman ko. Kaya nga sabi ko, diyan itayo ang hospital. Umpisahan ko diyan para paikot. Kasi malalaman ko mismo sa LRA kung sino ang pumatong sa mga titulo. Dahil sa titulo, nagkapapatayan kayo. Dahil sa lupang kakapiranggot, kinakamkam nyo pa. At kawawa ang mga pobre. Kaya inilabas ko yan. Ang tarpaulin na yan. Kung sino may problema, ilabas nyo yan sa inyong tarpaulin. At kung mag-angal ang kalaban, diyan natin sila lalabanan. Wala na kayong ginawa, mga oligarko. Top 100 wealthy families all over the globe, you are liable to the law and ownership of the global family. The royalty that has been there silently, buried in the history, dahil binigay namin ang pagparaya sa kabal, sa ISIS, sa Illuminati, dahil darating ako para ibangon muli ang tunay na kaharian dito sa lupa, kaharian ng kalangitan, ng Lemuria. Hindi ninyo batid na sa pagkakataong ito, makikita ninyo ang gobyerno, nag-iisa si Queen, tinataguyod, dahil pag binigyan ko isa sa inyo, lapastangan kayo, dahil kayo na ang hari at reyna, kayo na ang may poder, kayo na ang mataas. Kaya, nagsasakripisyo si Queen, mamuno, inaantay ang mga tutuong tutulong sa misyon na ito. Subalit, lilinisin pa rin natin. Kaya nga lahat kayong may problema,
Ang Maharlika Kingdom of God Lupasug Empire Secretariat, hindi ko yan dinisolve. Nilagay ko kayo lahat dyan para sasalain ko kayo. Hindi kayo nagtanto. Umalis kayo. Tinalikuran niyo ako. Tapos sasabihan niyo pa ako, wag akong magpasiguro. Saan ka ngayon nagsalita ng ganyan? Wag akong magpasiguro. Dahil may batas. Kung hindi niyo ako nakikita, katabi niyo lang ako. Dahil yan ang kapangyarihan ng Diyos. Queen has the art of listening from the heart. In every blink of your eye, I can see the truth. If you are telling me the truth, or you are trying to tell me the lie. Marami kayong ginawa. Marami kayong ginawang kalapastanganan. OFW prepare. Kumuha kayo ng bangko na naaayon doon sa kagustuhan ng soberenya. Yung mga taong ayaw maniwala, iwanan. Yung mga taong sumasalungat, iwanan. Yung mga taong nagsasabi sila, iwanan. Yung mga taong nagsasabi, wala silang pakialam, kung ako nga, iwanan. Ibig sabihin, close the door to all those that say they are the one in power and authority, including the president appointed ng Malacanang. Bongbong was only appointed and never was elected because ang machine ng Smartmatic ay hindi nag-produce ng totoong boto. Therefore, ICC, ICJ, UN could attest with Queen Helen that never the political governance under the administration of Bongbong, of Duterte, of Ramos, of Gloria, after Apulacay, at saka yung mga lakay-lakays na nagpipresenta are considered illegal. Therefore, the one in ruling now all over the globe is the United Nations. Whether you like it or not, you have to pay the World Bank. Maniningil na ako, all countries in the world. Ayaw nyo maniwala eh. Ayaw nyo magpatulong. So therefore, I am endorsing the true and lawful appointed proclaimed president of the Federal Republic of the Philippine Islands. Hanapin niyo siya. Hanapin ninyo ang gobyerno ng Federal Republic of Philippine Islands. Hanapin ninyo. At diyan niyo mapapatunayan ang totoong pamumuno, ang serbisyo publiko, ang makataong pamumuno, hindi yung dahil sa drugs, hindi dahil sa illegal gambling, sa casino, sa pugo, the Lords of Lords, praise the Lords, hindi dyan. Kundi, mga tao itinalaga para sagipin kayo sa kahirapan. Sagipin kayo sa buhay ng panggigipit ng mga politiko. Mula presidente hanggang barangay captain, stay where you are. Pero, sumunod kayo sa batas ng soberenya. Again, you say, I am not true? Better? Do not believe me. Better. So that justice will be fall into your hands. Ganun na. Bakit ako magsabi maniwala kayo sa akin? Hindi kayo naniniwala. Better not believe in me. Pero ipapataw ang batas sa inyo. Better. Kasi wala kayong budget. Alam niyo ba kung ano ang ginawa ninyo sa polymer? Bakit ninyo hindi binibigay sa akin ang share ko? At bakit nagdi-distribute kayo without my authority?
Dahil takot kayo. Pero may serial number ako dito, 3. Ubusin nyo na. Ubusin nyo na. Pero nakalistado kayo sa akin. At bakit dyan kayo sa Sambales nag-distribute? Pare-parehong tao lang. Alam din namin yan. Inari yung polymer. Manuel Pangilinan, trustee ng Indonesia. Hanapin mo na yung presidente ng Federal Republic of Philippine Islands at ng Federal Republic of Lupasug Empire. Hanapin mo na. May pangalan ka kasi sa akin eh, nang dahil dyan sa polymer na 2 billion. Kasama ni Alnas, bin Abdul Gapar, Aka, Gamar bin Abdul Gapar. Di sumama ka sa mali. Magnanakaw yung kapatid. E di kasama na rin Apo Aba. Kasama na rin yung financial team. Kuya, di ba sabi ko sa inyo, ayusin mo. Wala ka. Nasa iyo yan. Pero, lahat ng mga may hawak na testamento ng accounts, isulit nyo na sa bataan bago kayo masakute ng batas ng soberenya. Hindi ito biro. Hindi ito sabi-sabi. Makinig kayo. Makinig kayo. Dahil ang kayamanan na iniwan sa akin, kasama ang kalupaan, kasama ang nakaimbak na kayamanan, kasama ang sambayanan, dahil ang soberenya itinatag ng Diyos Ama dahil merong mga tao dapat bigyan ng suporta, mamuhay angkop doon sa kagustuhan ng kalangitan. Panahon na ng makapangyarihan, hindi panahon ng tao. Pansinin ninyo, bakit kayo dinodominate ng kabal, ng Illuminati, ng 666? Iyan ang batas ng may sungay. Gusto niyo ba sabihan kayo, mga miyembro kayo ng sungayan? Dahil sinusunod niyo ang batas ng politiko. Ang politiko, binigyan ng pagkakataon. Pero ayaw niyo maniwala, di dyan lang kayo. Pero walang iiyak. At huwag kayong maghingi ng saklolo pag dumating na shutdown ang buong mundo. Makapangyarihan ang namumuno sa golden age sa pamamagitan ko. Ang panahon na itinalaga ng pagbawi mismo sa sangkatauhan. Maraming praise the Lord. Maraming liderato ng relihiyon. Subalit, ang Diyos Ama naghanap ng sugo nila. Sundin niyo sila. Yung nagsasabi sila against me. Yun na lang ang basihan ninyo. Sila o ako. 666 or 999. BARM or MMROD. Papo or OPAP. OPAP-RO or PAPO-RO. Lahat yan sinangga ko para mapakita ninyo. Para makita ninyo lahat na hindi biro itong ginagawa ko. Kaya nagpapasalamat ako. Halipostahin ninyo, apakapakan nyo, yurakan ninyo, pero malaki na ang nagawa ko. Kaya yung naghahanap kung anong ginawa ko, hintayin mo. Kasi lahat kayong nagko-comment, nililista talaga iyan. May tagalista ko eh. Kung hindi ko makita, meron pa.
Kasi doon ko makikita kung sinong dulo nyo. Dahil hindi kayo magko-comment sa akin kung wala kayong kaalyado. Kung wala kayong boss. Ang boss nyo, Illuminati. 666. Kasi si BBM sumunod sa 666. Bakit? Bakit siya nagpapatuloy? Nakipagkontrata sa vaccine. Dahil ang vaccination is 666. Ayaw niyong maniwala, okay lang. Pero kung sino maniwala sa akin, pasalamat pa rin ako. Pasalamat pa rin ako kung hindi kayo maniwala, kasi konti lang suportahan ko. Yun ang sinabi ko. Ngayon nangangailangan ako, pero harangan niyo ako. Sige lang, may puso pa rin na darating sa akin. Ang puso ng makatao. Tutulong sila angkop sa kagustuhan ng Diyos Ama. Maraming salamat sa inyo. Sultan Edgar, Princess, nagaantay ang kaharian sa Panay. Lahat iyan, talagang ini-endorso ko kayo. Sultan Jerry, Sultana Mads, ang nararapat, gawin na natin. Huwag na nating iasa sa kanila. Dato Don ng Marawi, thank you very much. Ngayon, narinig niyong pananalita ko. Hayaan niyo sila. Total, ang gobyerno ay wala ng poder at otoridad. Magtatatawa sila, pero ramdam na nila kasi ang BARM, tinalo ko na. Lumaban pa kayo. Lumaban pa kayo. Kasi the more kayo lumalaban, the more kayo namamarkahan. Ang labanan ito ay dalawa lang. Bakunado versus hindi bakunado. Kung magpabakuna pa kayo ulit, hindi ko na kayo sasagipin. Itutuloy ko kayo doon. Dahil yan ang gusto nila, depopulation. Papatayin kayo, kukontrolin kayo ng satellite. Kaya yan ang sinasabi ko. Ang gobyerno ng oligarko, may sarili sila. May sarili silang batas, may sarili silang pera. Pero sa ngayon, kinontrol na iyan ng batas ng sovereign niya. Nagpapasalamat ako sa aking mga kapatiran sa iba't ibang dako ng mundo na sumuporta na dito. Kailangan ng ayusin ng buong mundo bago tayo malusob ng mga sungay. Mismo mga sungay na kumampi na sa atin sa sundalo ng kalangitan. Maraming salamat. Nagpapasalamat ako sa Divino Gobyerno dahil hindi niyo ako pinabayaan. The Seven Makdum, Diyos Ama, salamat. Dahil dito ninyo makita ang pagbawi ng sangkatauhan na ang buhay hindi lamang nakasalalay sa pera. Hindi lamang nakasalalay sa kalupaan. Hindi lamang nakasalalay sa partido para kayo maging malakas. Nakasalalay po ang paniniwala ninyo sa inyong sarili na kayo ay mga tao ng Diyos Ama. The more ninyo ipakita sa akin ang isang pag-uugali ng kademonyuhan, the more ko kayo iiwanan. Iisa ang hiling ko sa inyo. Maniwala kayo kay hindi na ako ang humuhusga sa inyo. Ako diretso. Sikapin ko pa rin na mapunuan ko ang kailangan ng mga taas na ahensya para sa pagbawi ng tuluyan ng kayamanan. Magnakaw kayo, okay pa rin. Pero hindi na kayo makalusot sa sistema. The quintal financial system is intact. And the quantum financial system will only be ma-process nila kapag sila ay pumunta sa World Bank, United Nations ng Philippine Islands. Hindi nyo kilala si Queen. Kilalanin ninyo.
Hindi nyo kilala yung mga tao na sa likod ko. Iyan ang pamumuno. Hindi lamang sa nakikita, lalo na sa hindi nakikita. Pamumuno. Dahil akala ninyo, hawak nyo ang gobyerno, hawak niyo ang militar. Paano? Kung ang military mismo ay nahawakan na ng batas ng soberenya. Marami kayong hindi alam. Marami kayong dapat alamin. Pero kung ako sa inyo, magbago na kayo bago mahuli ang lahat. Hindi ako ang naniningil. May batas. Hindi ako saklaw. Pero ako saklaw ng batas ng Diyos Ama. Ang immunidad ko, dahil ako ang binigyan ng kapangyarihan para masiayos ko, hindi lamang buong mundo, kasama na ang intergalactic power. Sabihin niyo, totoo ako o hindi? Kung baga sa Ilonggo, manghikay ka mo. Diretsuhon yung manghikay. Pero, ang takurong, si Helen, tira kuya, hindi nyo lang ko paghilabti, kay mapiyangak na ko. Hindi nyo pagpakialaman ang ligwasan, kay patay kayo sa akin. Kaya gani ginapakalkal ko na tanan ng mga baril. Lalo na yung mga tinago ng ampatwan. Tinago ng mga bawat isa sa inyo. Pruweba ko yan na ang nagpaaway sa atin, gobyerno ng Pilipinas, gobyerno ng Malaysia, gobyerno ng Brunei, gobyerno ng Organization of Islamic Conference para makamkam ang oil field. Showcase to showcase. Proof to proof. This is what we need. And I thank each one of you who listens now. Kailangan ko kayo para makapagdesisyon din ako kung iwanan ko na kayo. Hindi na ito patumpik-tumpik pa dahil ang shutdown, whether you like it or not, mangyayari. Madelay ako, oo, dahil hinaharangan nyo pati pera ko. Pero kung ako kay Apo Aba, ibigay nyo ang share ko bago mahuli ang lahat. Financial team, ginawa ko kayo. Kung hindi kayo magre-report, may batas. Ang accountability. Lahat ng papeles ko, may kopya ang UN. Kaya, kung ako sa inyo, you better give what is due to me para hindi tayo nagkakagulo. Maraming salamat. God bless everyone. Assalamualaikum. Dr. Moksan, salamat. Just stay put. Lahat kayo, Mapilindo, continue the good work. Mag-usap-usap tayo. Dito, sabi ko nga, there is no conflicting because I am governing on the topmost level of the international government. Ibig sabihin, the simplicity of ruling under the mandate of the divinity. Good morning, good evening, good afternoon. God bless everyone. Allah bless you. Bye.